Sa oras na ito, tayo po ay magkaroon ng isang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos bago tayo natin simulan yung ating cleansing na po. So, bali ang ating pagbulay-bulayan sa umagang ito ay God's plan for His people. Ano ba talaga yung plano ng Diyos para sa kalusugan ng kanyang bayan? So, God's plan for the health of His people. Okay. Ating basahin muna itong nakahula. Alam naman natin, we are familiar with this prophecy, right? But only we oftentimes neglect this first verse in verse 8. Basahin natin ang Isaiah chapter 58, verse 8 at verse 12. Hindi ko pala nailagay yung verse 12 dito. Nice kong basahin ito. Then shall thy light break forth as the morning, in thine health shall spring forth speedily. Thy righteousness shall go before thee, and the glory of the Lord shall be thy reward. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt rise at the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. So doon sa inihula na liwanag na sisikat sa kanyang bayan sa huling panahon, kasi alam natin, itong verse 12 ay maliwanag na ito ay So kung mapansin niyo sa verse 8, yung ipinangako ng Diyos na liwanag na sisikat sa kanyang bayan sa huling panahon, kasi itong verse 12 ay may kinalaman sa huling panahon, di ba? Ayon sa ating nababasa sa mga komentaryo ng Spirit of Prophecy. Ito ay hula na isasagawa ng mga reformador o ng mga nalabi sa huling panahon. Ano po? Na sila ay itatayo nila yung mga nasirang mga dako. At kanilang itatayo ang pundasyon ng maraming henerasyon. Ang tinutukoy itong pundasyon yung utos ng Diyos. At sila ay tatawaging tagaayos ng sira at tagpagsauli ng mga landas na tatahanan. At ang tinutukoy dito yung utos ng Diyos na sinira nga ng man of sin, ayon doon sa komentary. At ngayon, yung liwanag na sisikat sa kanila ay kasama yung kalusugan. Kaya nga binanggit yan sa verse 8. And thy health shall spring forth speedily. Sapagkat alam natin na sa huling panahon, ang sakit ay palala ng palala. Kaya nga sa awa ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ay ipinadala niya ang liwanag ng health reform sa kanyang bayan upang gagamitin sila na sabi doon maibsan yung paghihirap na tinitiis ng tao dahil nga sa paglabag sa batas ng kalusugan. Kaya ito yung isa sa hula na ibinigay ni Propeta Isaiah na dadalhin ng kanyang bayan sa huling panahon tungkol sa kalusugan. Now, what did the Lord reveal to His people Israel when He brought him out from the bondage in Egypt? Ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan na may kinalaman sa kanilang kalusugan? Nais ba niya na ang kanyang bayan ay maging malusog o magiging masakitin? Ano po ang sabi ng Diyos sa Israel nung ilabas sila sa Ehipto at dadalhin sila sa lupang pangako? Ano yung sinabi sa kanila? Alam naman natin teksto na yan, di ba? 15:6 ng Exodus. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Alam naman natin sa kasaysayan ng Egypt na sa panahon ng Egypt, yung mga modern diseases na andito ngayon sa ating panahon ay nasa kanila na. Kasi alam natin ang Egypt during the time sila ang pinaka-high-tech sa panahon na yan sa lahat ng mga bansa na nasa kanilang palibot. Kaya yung mga sakit nila ay yung sakit natin ngayon andun na sa kanila.
Ayon nga sa mga pag-aaral doon sa mga bangkay na mga i-preserve, nakikita nila doon, may mga tumor na rin nung panahon nila, di ba? At kung ano-ano pang mga sakit. At sabi ng Diyos sa Israel, hindi ko ibibigay sa inyo ang mga sakit na ibinigay ko sa mga taga-Egypto. Kung, may condition dito eh, anong sabi dito? Kung makikinig ka sa aking mga utos at susundin mo ang aking mga palatuntunan, ay wala sa mga sakit na ito ang darating ang dadako sa iyo. So, ibig sabihin, ang gusto ng Diyos sa kanyang bayang Israel ay magiging malusog sila. Dahil paano nga naman natin paglilingkuran ng Panginoon kung tayo ay naghihirap sa sakit? Okay? Kung inaatake ka ng asthma, makakasamba ka ba sa Panginoon? Kung ikaw ay stroke, paano ka pupunta sa kapilya na sumamba sa Panginoon? Kaya nga, sabi dito, gusto ng Diyos na ang kanyang bayan ay magiging malusog para may pagkaloob natin sa kanyang karampatang pagsamba at pagpupuri. Pero ito nga, dahil di ba may sinasabi sa SOP na violation of the physical laws is a violation of the Ten Commandments. Pag binaviolate, nilalabag natin yung mga kautusan na naggagovern sa ating pagkatao, sa ating being, ay nalalabag natin na rin natin ang kautusan ng Diyos. Doon na lang sa utos na huwag kang papatay. Dahil sa paglabag natin sa batas ng kalusugan, ay unti-unti nating pinapatay ang ating sarili. Kaya tama yung sinabi ng SOP. Violation of the physical laws is violation of the moral law. Okay. Parehas ko yun. Yan, sabi dito sa Jeremiah, ito yung pangako ng Panginoon sa kanyang bayan kahit nung sila'y lumalabag na eh. Nung inautosan, nung sila ay hinihimok ng Diyos na bumalik sa Panginoon. Ano po ang sabi ni Propeta Jeremiah sa kanila? Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them and reveal unto them the abundance of peace and truth. Yan po ang sabi ng Panginoon. Magdadalhin ko ang kalusugan at kagalingan at aking pagagalingin sila at ipapahayag sa kanila ang abundang kapayapaan at ng kautuhanan. Dahil alam po natin, kung tayo ay may sakit, walang kapayapaan, masasabi ba natin na mapayapa ang tao may sakit? Ano po? Naghihirap sa sakit? Ay wala. Tayo po ay nagdadanas ng sakit, lalo kung matindi, ay wala kapayapaan yan. So, in the time of the New Testament, sa panahon ng New Testament, concern pa ba ang Panginoon tungkol sa kalusugan ng kanyang bayan? Both in the Old and New Testament, alam po natin, ang Panginoon concern sa kalusugan ng kanyang bayan. Kaya nga, sabi sa 3 John chapter 1 verse 2, Behold, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosper. Kaya nais ng Diyos na habang lumalago naman ang ating kaluluwa, ay ganun din yung ating kalusugan ay lumalago. Dahil imposible nalalago ang ating kaluluwa kung ang ating kalusugan ay hindi naman lumalago. Pero alam po natin na pagdating sa kalusugan, tayo ay accountable, di ba? Sa katawang ito na ibinigay ng Diyos, na templo niya, tayo ay accountable ayon sa Bible dahil tayo ay hindi natin pag-aari ang ating sarili. Kasi sabi ng iba katawan ko to anong pakialam sino man? Katawan ko to. Bahala ako sa aking katawan kung anong gusto kong mangyari. Hindi po yun totoo. Dahil maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin, di ba? 1 Corinthians 6:19 at 20. Anong sabi dito? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, in which ye have of God, and ye are not your own. Hindi natin pag-aari ang ating sarili. Mayroong nagmamay-ari. May lumalang. At dito sa verse 20, mayroon pang tumubos. Kaya dubli na tayong pag-aari ng Diyos. We are God's property by creation. And second, according to verse 20,
For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. We are doubly His, by creation and by redemption. Nang tupusin nga tayo ni Kristo ng kanyang dugo. Kaya hindi natin pag-aari ang ating sarili, kaya wag nating sabihin na, kung ano ang gusto kong gawin sa aking sarili, karapatan ko yun. Hindi po. Ang Diyos ang may karapatan sa atin. At ang Diyos, alam niya kung ano yung mas mabuti para sa atin dahil siya ang gumawa eh. Sino ba ang mas higit na nakakaalam tungkol sa organ na ito? Gumawa. Yung gumawa. Yung gumawa ang higit na nakakaalam. Alam niya kung ano yung mga nararapat dyan. Kung ano ang dapat gawin dyan, paano i-operate yan, at paano ingatan yan. Kaya nga pag bibili ka niyan, di ba, mayroong ano yung ibibigay sa'yo na kasama? Ayun, manual. Para sundin yung manual para tatagal ang buhay niya. Ganon din ang Panginoon sa atin. Siya ang gumawa sa atin, kaya alam niya kung ano yung mas mabuti para sa atin. At ito ay inilatag na niya sa banal na kasulatan at sa Espiritu ng hula. Para sa ganon, ay maingatan natin at malwalhati natin ang Panginoon na gumawa ng ating katawan na ito. At ganon din sa ating isip, Espiritu, na pag-aari ng Diyos ayon dito sa verse 20. Kaya alam din niya kung ano yung mas mabuting dapat ipakain at ipainom sa katawang ito, di ba? Dahil siya nga ang gumawa eh. Ngayon, kung ating sisirain ang templong ito, sabi nito, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, in him shall God destroy, for the temple of God is holy, whose temple ye are. Kaya kung ating dudungisan o sisirain ang katawang ito, templong ito na ginawa ng Diyos, ay sabi nga dito, him shall God destroy. Ibig sabihin, tayo ay mananagot. We shall be held accountable for what we do to this temple that He gave to us. Ngayon, ito madalas na nami-misinterpret ng karamihan. Minsan may napakinggan ako na sinasabi ng yung nakausap din isang born again, sabi niya, yung mga pagkain na yan, basta ipagpanalangin mo yan, manlalahati ng mga Diyos. Dahil sabi nga dyan, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Kaya kung ano man ang kainin mo, ano man ang inumin mo, basta ipanalangin mo yan, okay na. Pero ang tanong dito manlalahati ba ang Panginoon kung yung iinumin mo naman ay makakasira sa iyong katawan? At malululhati ba ang Panginoon kung yung kakainin mo ay makakasira sa iyong katawan? Hindi po ba? Can we glorify God by eating the food that destroyed His body? Or that gave disease to His body? Ay syempre hindi. Maliban lang kung hindi mo alam. Pero kung alam mo, halimbawa, ikaw ay may high blood, pagkatapos kakain ka ng matatabang karne, anong mangyari? O ikaw ay may asma, may TB, iinom ka ng alak at matapang na inumin na alam mo na makakasira sa iyong katawan, di ba? Manlalwalhati ba ang Diyos doon? Natural, hindi. Kaya nga po, sabi dito, ano man ang ating kakainin, iinom man tayo o kakain man tayo, tingnan natin kung yung ating kinakain at iniinom ay malwalhati ba natin ang Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng teksto nating nabasa. Ngayon, what work that the Lord entrusted to His people and for what purpose? Sa ating ngayon, anong ayon sa Espiritu ng hula, anong gawain ang ibinigay sa atin at anong layunin nito? Ayon sa Testimonies Volume 9, pages 112 at 113. The work of health reform is the Lord's means for lessening suffering in our world and for purifying His church. So ano yung gawain ngayon at saka liwanag na ibinigay sa atin ngayon? Ang gawain ng health reform. At may dalawang binanggit dyan na mahalagang layunin. Bakit ibinigay itong liwanag na ito ng health reform? For lessening suffering, isa yan, in our world, and for purifying His church. So dalawa ang mahalagang layunin bakit ibinigay ng Diyos ang gawain ito sa atin. The work of health reform. O sa ibang mga statement ng SOP, the light of health reform. Okay.
Bagamat hindi naman totally na maaalis talaga ang mga sakit, mga suffering. Pero at least, sabi dito, it will lessen. For lessening suffering, mababawasan yung paghihirap sa mundo dahil actually, ang dami ng mga naulila, namatay na maaga, nabalo, kaya naulila dahil sa sakit, di ba? Marami nang nawalan ng ari-arian at malaking pera dahil sa pagpapa-hospital, dahil sa sakit. At maraming nabubuhay na naghihirap na kung minsan gusto man lang mamatay, mamatay na lang. Meron nga ako nakilala, ang ganda-ganda ng asawa, bata pa, kasi nasa 30s pa sila. Tapos sabi niya, nung pinapasyente ko kasi yun, ay, gusto ko nang mamatay. Sabi ba naman niya, parang nawala na siya ng pag-asa ba? Dahil napakatindi yung kanyang sakit. Ang kanyang sakit kasi, komplikado eh. Matindi, napakatindi ang arthritis, namamaga yung kanyang mga joints. Pagkatapos, meron pa siyang asthmatic, meron pa siyang prostatitis. Naku, ay di talagang hirap na hirap siya, kaya sabi niya, gusto ko nang mamatay. Eh, ganun ba? Palakasin mo ang iyong loob. Sabi ko sa kanya, wala na ang tagal ko nang tinitiis to. Eh, sabi ko, mabuti na, nakita ko yung misis niya, sabi ko, ang ganda pa naman ng misis mo, bata pa. Ay, ibang magikinabang niya. Ay, oo nga sige, gamutin mo ako. Ganun lang talaga. Kaya nga, sa hirap kasi, kapag hirap na yung tao, mas gusto na niyang mamatay kaysa babuhay, di ba? Kung minsan nga tayo, ganun din. Pag andyan ka, nabubuhay ka, pero grabe naman ang tinitiis mong kirot, mas gusto mo nang mamatay. Kaya yan ang dahilan bakit naibigay ang liwanag na ito, dahil siyempre ang Diyos naman na maawain, nakikita niya ang hirap talaga ng mga tao, kaya ibinigay niya ang gawain at liwanag na ito ng help reform sa atin. Kaya tayo ngayon ay obligado na i-share natin ito sa iba, para sa ganun na isa katuparan yung layunin ng Panginoon for lessening suffering in our world and for purifying His church. Kaya ngayon, dala ko dito sa huling statement natin nabasahin, na ito ngayon ang isa na sa gawa. Nagpapasalamat na tayo dahil ay may project, may programa ang Cavite Church, local church, sa gawain ito. Ano pong sinasabi dyan? Ayon sa Testimonies Volume 7, page 59. Medical missionary work is the right hand of the gospel. Ano daw po? Yung medical missionary work pala ay kanang kamay ng ebanghelyo. What gospel? The everlasting gospel. At ito nga, itong mensahe natin, 13 Angels message. It is necessary to the advancement of the cause of God, as though men and women are led to see the importance of right habits of living. The saving power of the truth will be made known. Every city is to be entered by workers trained to do medical missionary work. As the right hand of the third angel's message, God's methods of treating disease will open doors for the entrance of present truth. Totoo po yan. Maraming mga syudad, mga bansa mismo na nabuksan dahil sa gawain ng medical missionary work. Kaya nga, ito ang isa sa gusto ng GC natin na mapaaktibo. Dahil napakahalaga palang ginagampanan ng medical missionary work. Kaya sabi dyan, kanang kamay ng ebanghelyo. Right hand of the third angel's message. Itong gawain ng medical missionary. Kaya nga po, actually, di ba, sa mga lesson natin noon, napag-aaral natin na ang pangangaral ng ebanghelyo, titigil na yan eh. Pero ang medical missionary work ay patuloy. Na yun ang gagamitin ng Panginoon para sa ganon, maiparating pa rin ang katotohanan sa mga tao. Kaya nga sabi dito, as the right hand of the third angel's message, yung paraan ng paggamot, yung God's methods, hindi human method, God's methods of treating disease, ay magbubukas ng pintuan para maipasok ang pangkasalukuyang katotohanan. Ito ang third angel's message. Kaya napakahalaga po ang ginagampanan ng medical missionary. Sa totoo lang. Ito ang dapat suportahan at mapaaktibo. At dapat ma-aware tayo bilang mga membro ng iglesia na suportahan ang gawain ito dahil napakahalaga. Kaya nga sabi, right hand of the third angel's message. Right hand of the gospel. Kaya nga po tayo natutuwa na itong dito sa Cavite, meron silang mga program na ganito. Lalong-lalo na sa medical department nila. Ito ngayon. Kaya sabi ko, pati kami na taga-ibang lugar, magkikinabang ngayon sa programa ninyo. At alam ko na magiging instrumento ito para mapasok
ng Ebanghelyo yung mga kaluluwa na nasa lugar na ito. At alam namin na may budget ang Cavite Church, kaya hindi masama na kahit kami na taga ibang lugar, makinabang. Sabihin lang, bakit yung taga Palawan andito si Bar Samuel, hindi no? Taga Cavite, makikinabang din. Kaya sa mga kapatid sa Cavite, ay huwag naman yung masamain kung pati kami na talaga malayong lugar ay may kinabang sa inyong programa. Ano po? Total, inopen naman ninyo sa amin. Brother Angie, sinabihan mismo nga, pwede kayo, sige, pwede kayo kahit nga yung taga-labas Di, salamat. Salamat ng marami. At maganda po itong programa ninyo dito sa Cavite tungkol sa inyong isinasagawa dahil actually marami talaga mga tao ang mabibinefisyohan nito. At sa pamagitan nito ay may paparating natin ang katotohanan, dala-dala nating mensahe sa ibang mga kaluluwa. Dahil ito nga ang sabi, right hand of the third angel's message. So hanggang dito lang po mga kapatid, at muli, happy good morning sa inyo lahat.